Dadako po tayo sa ating aralin. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin ay sa Tagalog po. Tagalog ang Biblia at sa English na salin ay King James Version. Ngayon po ay lesson number 53 na po tayo sa patuloy nating pag-aaral sa ang Ebanghelyo ayon kay Juan. Matapos po masabi ng Panginoon ang lahat ng kanyang mga huling tagubilin para sa 11 apostol na kasama niya, matutunghayan naman po natin ngayon sa ating pag-aaral ang panalangin ng Panginoon. Detalyado po itong naisulat ni Apostol Juan. Hindi katulad po sa ibang mga sulat na binabanggit lamang yung nanalangin si Jesus o kaya may pinuntahang lugar ang Panginoong Jesus para mag-pray o kaya meron lang mga ilang mga kahilingan na naisusulat katulad ng pagalingin yung may sakit o kaya buhayin ang patay. Dito po, buong chapter 17 ito. Meron itong 26 verses na lahat ay panalangin ng Panginoong Hesus. Tinatawag po ito ng mga Bible scholars na ang panalangin ng dakilang saserdote o the high priestly prayer. Sa Bible software po na madalas naming gamitin, yung eSword, yan po yung madalas namin gamitin sa pag-aaral ng Biblia. Ganito isinulat o subtitle sa chapter 17, the high priestly prayer, ang dakilang ang panalangin ng dakilang saserdote. At yung dakilang saserdote po tumutukoy kay Jesus dahil ang Panginoon po ang ating punong pari. Kaya siya yung dakilang saserdote. Sa pagkasulat po sa Hebreo, basahin muna natin itong Hebreo chapter 3 verse 1 bago natin tukuyin yung ating mga pangunahing talata. Sa Tagalog ang Biblia na salin, ganito po nakalagay. Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. So, ang Panginoong Jesus po ang tinatawag na dakilang saserdote, ayon dito sa pagkakasulat sa Biblia. Dahil ang Panginoon naman talaga ang namamagitan sa Diyos para sa mga mananampalataya. Sa pagitan ng Diyos at tao, para makarating ang tayong mga tao sa Diyos, merong tagapamagitan. Ang Panginoong Hesus yon. Ang nag-iisa at dakilang saserdote o high priest na ating kinikilala. Nag-iisa lang yung tagapamagitan natin sa Diyos, si Jesus. So, yung mga pari nila noon, na foreshadowing Jesus din ito, yung katuparan ng pari noon ay si Jesus. Sa sulat naman po ni Apostol Pablo para kay Timoteo, sabi po dito sa 1 Timothy sa chapter 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. At tandaan po natin mga kapatid, mula sa mga naalala nyo, nakaraang mga talata sa ating pag-aaral sa sulat ni Apostol Juan, yung pagiging tagapamagitan ni Jesus, tayo po ang hihiling. Tayo po yung lalapit. Hindi po ang Panginoong Jesus mismo ang hihiling para sa atin, kundi tayo ang hihingi sa Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesus. At yun nga, ang tagapamagitan natin ay ang Panginoon. So sa diwang yan o sa kaisipang itinuturo sa atin na si Jesus ang dakilang saserdote, na ang Panginoong Jesus ang tagapamagitan o one mediator sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa diwa pong yan, pag-aralan natin ang pinakamahabang panalangin na naitala sa Biblia na mismong ginawa ng ating tagapamagitan sa Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang ating dakilang saserdote. Panalangin ni Jesus para sa kaluwalhatian ng Diyos. Napag-aralan po natin yung unang bahagi ng nilalaman ng panalangin ni Jesus bago sila magtungo sa halamanan ng Gethsemane. Mapapakinggan po natin dito kung ano yung pinaka-nanais ng Panginoong Hesus sa kabila ng sitwasyon niya. Sa kalagayan niya, ano ba yung pinaka-nanais ng Panginoong Hesus at kung ano ba yung dalangin niya sa Ama. Makikita natin yung pinakapangunahing tema ng nilalaman ng kanyang prayer ay patungo sa direksyon ng kaluwalhatian ng Diyos.
Kaya po ganito, no, panalangin ni Jesus para sa kaluwalhatian ng Diyos. Babasahin ko po muna sa inyo ang verses 1 to 8 ng chapter 17 at pagkatapos po, saka natin himayin or tingnan yung mga nakapaloob na aral dito sa pananalangin ng ating Panginoong Hesus. Sa verse 1 po, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Kung mapapansin po ninyo, no, dito pa lang sa bungad ng prayer ng Panginoong Hesus, 2 beses na nabanggit yung luwalhatiin or glorify. Tandaan po natin na ang sitwasyon nilang ito ay sa pangkasalukuyan na yan ay mabigat, no, malungkot, nag-aalala yung mga apostol dahil iiwanan sila ni Jesus. No, ilang oras na lang may magtataksil sa Panginoon, huhulihin ang Panginoon, then tuloy-tuloy na papatayin siya sa krus. Pagkamatay ng Panginoon, ililibing siya at muling mabubuhay. Pagkabuhay niya, ilang araw, aakyat na siya at babalik sa Ama. So, iiwanan ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Pero ang layunin ng Panginoong Hesus sa bungad ng kanyang panalangin, to glorify God. Ang salitang luwalhatian po, o glorify, nangangahulugan na bigyan ng pagpaparangal. So, to glorify God, bigyan ng pagpaparangal ang Diyos. Yan yung layunin ng Panginoon sa bungad ng kanyang prayer. Sa verse 2, gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Sa 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. At sa 4, niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinaganap mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Sa kasunod po, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Verse 7, ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sa 8, sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Yan po ang ating mga pangunahing talata o main verses na ating pag-aaralan. Unang bahagi ng ating pag-aaral sa pananalangin ng Panginoong Hesus. Hinati-hati muna natin yung 26 verses ng prayer ng Panginoon. Pag-aralan po natin, verse 1. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama. Matapos po na sabihin ng Panginoong Hesus ang kanyang mga huling tagubilin, mababasa natin sa chapter 15, sa chapter 16, ito na yung kasunod. Sabi po dito, Jesus lifted up His eyes to heaven and said, Father. Makikita natin dito yung posture ng Panginoong Hesus, no? Kung paano siya dito manalangin sa Ama. Lifted up His eyes to heaven. Tumingala ang mga mata ni Jesus sa langit. At ang isa pa po nating makikita dito, yung katotohanan ng kalagayan ng Panginoong Hesus at ng Amang Diyos. Malinaw sa sitwasyong ito na magkaiba sila. Hindi si Jesus ang Ama at hindi ang Ama ay si Jesus din. Gaya po ng pagtuturo ng ilan. So yan po yan po yung isang malinaw na ipinapakita ng sitwasyong yan. At sa pagpapatuloy po, dumating na ang oras. Sa mga nakaraan po, ang mababasa natin na sinasabi ng Panginoong Hesus, hindi ko pa oras, or ang aking oras ay hindi pa dumarating, o kaya hindi pa ngayon ang panahon, or
kaunting panahon na lamang. Ganon yung mga mababasa natin sa mga nagdaang pananalita ng Panginoon. Pero dito po, ang prayer niya sa Ama, Father, the hour has come. Ibig sabihin po, dumating na yung oras na siya ay aarestuhin at siya ay mamamatay sa krus. At pagkamatay nga po, yung pagkabuhay na maguli at pag-akyat sa langit. Yun yung dumating na ang oras. Sa pagpapatuloy ng Panginoon, luwalhatiin mo ang iyong anak. Dumating na yung oras para tuparin ng Panginoong Hesus ang misyon na ibinigay sa kanya ng Ama. Ang magiging paghihirap at magiging kamatayan ni Hesus sa krus, yung muling pagkabuhay at pag-akyat niya sa kanan ng Ama, dumating na ang oras. At dito nga po ay maluluwalhati ang Panginoong Hesus. Sa mga susunod na chapters po ng ating tuloy-tuloy na pag-aaral dito sa Ebanghelyo ayon kay Juan, matatalakay natin yung detalye ng kamatayan at pagkabuhay maguli ng Panginoong Hesus. Pero lahat ito, ang kamatayan, ang pagkabuhay muli, ay pagkilos po yan at kalooban ng Diyos. Kaya dalangin ni Hesus dito, glorify thy Son. Luwalhatiin mo ang iyong anak. Bakit daw po? Upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Nakikita natin dito, kung paanong ang Panginoong Hesus ay maluluwalhati din po ang Ama. Ang dalangin ni Hesus, luwalhatiin siya ng Ama at sa pamamagitan ng kanyang magiging kamatayan sa krus at pagkabuhay muli hanggang sa pag-akyat sa langit, iyan ang magbibigay kaluwalhatian kay Kristo. At ang intention po ng kaluwalhatian kay Hesus ay upang ang Amang Diyos ay maluwalhati. So, paano maluluwalhati ang Amang Diyos kapag si Kristo ay nag-glorify? Kapag si Jesus ay naluwalhati, maraming tao ang mailalapit sa Kanya. Meaning po, kapag namatay sa krus ang Panginoon, magiging bukas para sa lahat ng tao ang imbitasyon niya palapit sa Kanya. Kasi po yung una, di ba? Mga Hudyo lang. Pero kapag namatay na ang Panginoon, open na sa lahat yung invitation. Tayong lahat ay pinalalapit na sa Panginoon. Sabi nga po ni Jesus sa John chapter 12 sa verse 32, at ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Sa pag-aaral natin ito noon, chapter 12, nasa chapter 17 po kasi tayo ngayon, nilinaw natin na ang maitaas na mula sa lupa o yung be lifted from the earth na sinasabi dito ng Panginoong Hesus ay kung siya ay maipako sa krus. Kaya sa ating main verse na pinag-aaralan ngayon, yung kaluwalhatian na idinadalangin niya sa Ama, nagsisimula sa kamatayan niya sa krus. Dahil ayon po dito, sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga tao ay palalapitin niya sa Kanya kapag siya ay naitaas na mula sa lupa. So sana po, nakikita natin yung laki ng kaugnayan natin sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Kapag si Jesus ay naluwalhati, palalapitin niya tayo sa Kanya. Palalapitin ang lahat sa Kanya. At kung nakalapit at nananampalataya na tayo kay Jesus, ibig sabihin po, nagbalik loob na tayo sa Diyos, tumalikod at pinagsisihan natin yung mga kasalanan natin, tayo po ay nagiging mga saserdote ng Diyos. Kanina po sa panimula ng ating aralin, nilinaw natin na ang Panginoong Hesus ang ating dakilang saserdote. Ngayon naman po, sa ating paglapit, sa ating pananampalataya sa Kanya, tayo po ng mga Kristiyano ngayon ay nagiging saserdote ng Diyos. Basahin po natin ang sulat ni Apostol Pedro sa pagiging saserdote ng mga mananampalataya. Sa 1 Peter sa chapter 2 sa verse 9, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Tayo po,
a chosen generation, a royal priesthood. Natandaan po natin, nagsimula ito sa kamatayan sa krus ni Jesus. Yung pagkatawag na pinalapit tayo sa Kanya ng Panginoon, naging saserdote tayo. Saserdote po na meron ding misyon na dapat gampanan. Ano po yung misyon? Ito sa binasa natin, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo. Di ba chosen generation nga? Bilang mga saserdote ng Diyos, meron tayong dapat gampanan. Ang ipahayag ang karangalan ng Diyos na tumawag sa atin. Tinawag tayo. Mula saan? Kung tinawag tayo sa isang lugar, saan tayo dinala? Tingnan po natin yung transformation na ginawa sa atin ng Diyos. Ito po yung transformation na from glory to glory sa ibang sulat. At nawa po, patuloy nating ma-appreciate ang kabutihan ng Diyos sa ating lahat. Habang nakikita natin yung pagbabago, yung transformation na ginawa at ginagawa sa atin ng Diyos. Sabi po dito, mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Na naalis tayo sa kadiliman at nalipat tayo sa kagilagilalas, marvelous light, kagilagilalas na kaliwanagan. Mula po yan ang tunay tayong sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yan po yung kaugnayan natin sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Magre-resulta naman na luwalhatiin ng Panginoong Hesus ang Amang Diyos. Sabi po sa ating main verse, upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. So sa pananalangin ito ng Panginoong Hesus, sinasabi niya sa ating mga nagbabasa ngayon na kapag nangyari ang kamatayan niya sa krus at muling pagkabuhay niya, yun po yung dakilang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Ama. Kung tayo po kasi, ang nakikita natin sa krus ay ang paghihirap ng Panginoon, ang kahihiyan niya, ang pagkatalo ni Jesus, iba po ang sinasabi ng Panginoon. Ito daw po ang kaluwalhatian ng Ama. Kaya sabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Pag-isipan po natin ang bahaging ito ng prayer ng Panginoon. Tayo po kasi kapag mananalangin, di ba, usually hinihiling natin na magkaroon tayo nito, maligtas tayo sa kapahamakan, mawala sa atin ang paghihirap. Madalas ganon. Hindi pa natin sinasabing mali or masama yan. Pero madalas or pangkaraniwan, ganon po tayong manalangin. Si Jesus po, ang kanyang focus to glorify God sa anumang mangyayari sa Kanya. So mga kapatid, bago natin iwanan ang talatang ito, pag-isipan po natin ito, no? Gaano tayo ka-concern tungkol sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng ating buhay? Ang ibang tao po, may mga taong hindi sumasampalataya sa Panginoon, wala po yung pakialam. Kung yung buhay ba nila ay nagbibigay glory sa Diyos, walang pakialam mga yan. Tayo po, ang kaibahan bilang chosen generation, bilang mga saserdote ng Diyos. Sundan po natin at gayahin ang ating dakilang saserdote na ang focus po, maging sa kanyang pananalangin, ay luwalhatiin ang Ama. Na sa lahat ng mga mangyayari sa atin, kahit sa mga hirap na mga pinagdadaanan at pagdadaanan natin, makapagbigay po tayo ng glory. Makapagbigay po tayo ng kaluwalhatian sa Diyos sa anumang ating ginagawa. Sa patuloy po nating pag-aaral dito sa Ebanghelyo ayon kay Juan, verse 2 po tayo. Gaya ng ibinigay mo sa Kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman. Ibinigay ng Amang Diyos kay Kristo ang kapamahalaan sa lahat ng laman. Yung laman po dyan o yung flesh, tumutukoy sa lahat ng mga tao. O bakit ibinigay kay Jesus ng ating Amang Diyos ang kapamahalaan sa lahat ng laman? Ang sabi ng Panginoon sa kasunod, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ito yung dahilan kung bakit ibinigay kay Jesus ng ating Diyos ang kapamahalaan sa lahat ng laman. That He should give eternal life. Buhay na walang hanggan.
Yan yung layunin kung bakit si Jesus ay nanaog sa lupa, bakit siya kailangang mamatay sa krus at mabuhay muli upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa ating lahat. Dapat din nating makita dito yung buhay na walang hanggan po ay kaloob, no? Regalo ng Diyos sa mga taong tumanggap o nananampalataya kay Kristo. Hindi sa sarili natin makakamit yung buhay na walang hanggan na yan. Kaya nga ang tawag po dyan, biyaya. Biyaya ng Diyos yung eternal life sa pamamagitan yan ng pananampalataya kay Kristo. Para sa atin ito Kaya ang sumunod na parirala, sinabi ni Jesus na ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ang buhay na walang hanggan ay ibibigay lamang ni Kristo sa lahat ng mga tao na ibinigay ng Diyos Ama sa Kanya. Sa makatuwid po, sa pamamagitan din ng pagkilos ng Diyos, doon natin nakakamit ang buhay na walang hanggan. Ang mga bibigyan ng Panginoong Hesus ng buhay na walang hanggan, yung mga taong ibinigay ng Ama sa Kanya. Sino-sino yung ibinigay ng Ama kay Kristo? Dapat kabilang tayo doon. Kung matatandaan ninyo, ang dinaanan na natin yung talata pati yung chapter sa verse 37 sa chapter 6, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Yung mga nagsisilapit kay Kristo, yun yung mga taong ibinibigay ng Ama kay Kristo. So, tayo po ba ay lumalapit sa Panginoong Hesus? Sino-sino yung mga taong nagsisilapit kay Kristo? Paano tayo mapapasama sa mga ibinibigay ng Ama na magsisilapit kay Kristo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Kailangan po ang pananampalataya. Pananampalataya ang kailangan taglayin. Sabi po sa Hebreo chapter 11 sa verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Kailangan yung pananampalataya sa Diyos. Imposible po na malugod natin ang Diyos kung hindi tayo sumasampalatayang merong Diyos. Ito yung pangunahin at ating bahagi upang tayo po ay mabigyan ng gantimpala ng Diyos. Dahil ang sabi nga po diyan, at siya ay tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Kaya masasabi natin na kung tayo po ay may pananampalataya, ibibigay tayo ng Ama kay Kristo upang makalapit tayo sa ating Panginoon. Balikan po natin yung ating main verse. Gaya ng ibinigay mo sa Kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman. Sa panalangin ito ng Panginoong Hesus, sinasabi niya na nasa Kanya na ang kapamahalaan ng lahat. Tulad po ng paalala ni Pablo sa mga taga Pilipos. Basahin ko po ito sa inyo, itong sulat ni Apostle Paul. Ito kasi yung demonstration ng ideya na sinasabi dito na kay Jesus na ang kapamahalaan ng lahat. Dito po sa Philippians chapter 2 verse 10 hanggang 11. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya nga po pagdating sa ating main verse, di ba? At ibinibigay ng Diyos ang kapamahalaan o power over all flesh para magbigay ng buhay na walang hanggan. And take note po, yung nakalagay dito sa verse 11 na sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Hindi na parito ang Panginoong Hesus para tuparin at ibigay yung lahat ng mga pangarap natin o kaya sumagana tayong lahat sa ating buhay ngayon. Bagamat nagbibigay po ang Diyos ng kasaganahang material sa lahat ng nais niyang bigyan, pero hindi po yan ang layunin ng pagkasugo kay Kristo. Kundi buhay na walang hanggan yung pinag-uusapan dito. Kaya sa ating pagsampalataya kay Jesus, suriin natin kung bakit ba talaga tayo sumasampalataya sa Panginoon. Bakit nga ba
No? Hangad ba natin talaga itong buhay na walang hanggan? Dapat lang, no? Dapat buhay na walang hanggan lang po. Yan yung magiging dapat na pangunahing dahilan kung bakit tayo nananampalataya sa Panginoong Hesus. Kasi yan talaga yung purpose. Yan yung vision, yan yung layunin ng pagkasugo sa ating Panginoon na dapat na maging dahilan din po at pangunahing layunin ng ating pagsampalataya sa Kanya. Sabi nga po sa verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan. Sa pangkahalatan po, ang buhay na walang hanggan, tumutukoy yan sa parehong bagay. Pagmamana ng kaharian ng Diyos at kaligtasan. Paano natin yung matatamo? Yung buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. So, pagkakilala sa Diyos, pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Ayon dito, na ikaw, yung Ama po, ay makilala na iisang Diyos na tunay. Hindi naman ibig sabihin nito na si Jesucristo po, ang ating Panginoon, ay hindi na tunay na Diyos dahil sa sinasabi ditong iisang Diyos na tunay ang Ama. May mga ilan po kasi ganyan ipinapaliwanag ng mga nagsasabing si Kristo, tao lang talaga, nananatiling tao lang at hindi Diyos. Samantalang din naman sinasabi diyan na ang Panginoong Hesus ay hindi nga Diyos. Ang sinasabi dito, dapat makilala ng tao ang Amang Diyos bilang iisang Diyos na tunay. Nag-iisa lang ang Amang Diyos, kaya hindi tayo dapat kumilala sa ibang mga hindi tunay, sa mga Diyos-Diyosan. Si Kristo po ay nasa kalagayang Diyos at siya din ay Diyos na tunay. Bakit? Una, hindi tayo maliligtas ng tao lang. Kung ang Panginoong Hesus ang tagapagligtas natin, tunay na Diyos ang ating tagapagligtas. At pangalawa, hindi naman pwedeng maging fake na Diyos si Jesus kasi napakaraming talata na yung ating napagdaanan dito pa lang sa sulat na ito ni Apostol Juan na nagpapakilala na siya ay Diyos sa kalagayan, bagamat hindi siya yung Ama. So, dapat nating unawain yung Bible, no? Na hindi lang sa ilang mga salita lamang na common na basa natin, katulad nito, na isang Diyos na tunay, sasabihin na natin na si Jesucristo ay hindi tunay na Diyos. Hindi rin po naman yan din yung issue dyan. Dinaanan lang natin ng konti, baka lang umaba pa po tayo. Ang dapat na makita natin dito ay tungkol sa kalikasan ng eternal life, kalikasan ng buhay na walang hanggan na sinasabi ni Kristo dito. Una, yung makilala natin ang Amang Diyos bilang iisang tunay na Diyos at pangalawa, makilala natin ang kanyang sinugo na si Jesucristo. Hindi maaaring paghiwalayin yung dalawang bagay na nakasulat po dito, no? Hindi ang Ama lamang dapat kasama sa pagkakilala sa Diyos, ay kilalanin din natin ang kanyang isinugo, ang Panginoong Jesucristo. Sabi nga ni Jesus sa sumunod po, at siyang iyong isinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Kaya dapat talaga na kilalanin natin si Jesus na siya yung isinugo ng Diyos para tayo po ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang talata pong ito ay nagpapakita sa atin kung ano yung kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ayun po dito, ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang mabuhay magpakailanman, kundi higit sa lahat, ito ay ang pagkilala natin sa Diyos at kay Jesucristo ng malaliman. So, meron tayong relationship. Hindi lang tayo bubuhay ng walang hanggan, kundi meron tayong ugnayan sa Diyos at sa ating Panginoong Hesus. Binibigyan din ito yung malalim at personal na kaugnayan sa Diyos bilang diwa ng buhay na walang hanggan. Kasama ng pagkilala sa Diyos ay ang pagkilala sa Panginoong Hesus. Pareho sila kasing bahagi ng realidad nitong eternal life. Na walang buhay na walang hanggan maliban sa presensya ng Diyos at ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus yung pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. At siya ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. So, kilalanin natin ang anak ng Diyos, si Jesucristo. Siya ang isinugo, ang ipinadala ng Diyos Ama. Sa kasunod po sa verse 4, niluwalhati kita sa lupa. Magpapatuloy ito ng prayer ng Panginoon.
niluwalhati, glorified. Ibig sabihin, itinaas, binigyan ng parangal ng Panginoong Hesus ang Ama noong nandito pa siya sa lupa. So, paano naluwalhati ni Hesus ang Amang Diyos dito sa lupa? Ang sabi niya, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Niluwalhati ni Hesus ang Ama sa pamamagitan ng pagkaganap ng gawa na ipinagawa ng Ama sa Kanya. Kaya nasabi niya, di ba? I have finished the work. Tinapos ni Kristo ang kanyang misyon. Tinupad niya ang mga inuutos sa kanya ng Amang Diyos na dapat niyang gawin nung nandito siya sa lupa. Kaya dito ang nakikita natin na pagluwalhati sa Diyos, pagbibigay ng parangal at pagtataas ng pangalan ng Diyos, hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga labi o salita lamang, kundi sa pamamagitan ng pagganap o pagtupad ng utos ng Diyos. Bagamat kasama din po sa ating pagbibigay parangal at papuri sa Diyos yung pag-aalay natin ng mga papuring awit, mga pananalita no gamit yung ating mga labi, pero hindi natatapos ang pag-glorify o pagluluwalhati natin sa Diyos sa salita o sa awitan lamang. Kasama yon. Pero nakita natin dito, higit na mahalaga na ating tinutupad yung mga utos ng Diyos para maluwalhati natin gaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, maluwalhati natin ang Ama. Tinupad ng Panginoong Hesus o ginanap ng Panginoong Hesus ang gawa na ipinagawa sa Kanya ng Ama. Kaya madalas nating masabi na lalo pong nagniningning at nagiging katanggap-tanggap sa Diyos ang ating mga pag-awit para sa Kanya kung sa buhay nating ito ating sinisikap na matupad ang Kanyang mga ipinag-uutos para sa atin. At sa 5, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Makita naman natin sa bahagi ng prayer na ito na meron ng kaluwalhatiang taglay ang Panginoong Hesus bago pa lang siya nagkatawang tao. Dahil ayon po dito, kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Bago pa nilikha ang sanlibutan, nandoon na ang Panginoong Hesus. Nag-exist na ang Panginoong Hesus sa piling ng Amang Diyos na taglay na niya ang kaluwalhatian. Bakit ba nag-pray ng ganito ang Panginoong Hesus na siya ay luwalhatian ng Diyos gaya ng kaluwalhatiang kanyang taglay ng kasama niya ang Ama noon bago magkaroon ng sanlibutan? Kasi po, si Hesus dito, sa kanyang pananalangin ito, ay nasa katawang tao. Iniwan niya ang kaluwalhatian sa langit at bumaba sa lupa upang sundin ang kalooban ng Amang Diyos. Ano yung kalooban? Na siya ay kailangang mamatay sa krus, na ang Panginoong Hesus ay kailangang bumuhos ang kanyang dugo upang tayo po ay matubos sa ating mga kasalanan at magkamit ng buhay na walang hanggan. Sa verse 6, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Sa talatang ito, prayer ng Panginoon, ipinahayag ni Jesus sa harap ng Ama na ipinakilala niya ang Ama sa mga alagad na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ipinahayag niya na yung mga disciples na kasama niya ay pag-aari ng Diyos na ipinagkatiwala sa kanya. Pag-aari ng Diyos na ipinagkatiwala sa Panginoong Hesus na siya ang magturo at kumabay. At sinunod ng mga alagad ang mga turo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, tinupad nila ang iyong salita. Ito po ay refleksyon ng relasyon ni Jesus sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga alagad at kanyang tungkulin bilang guro at gabay ng mga alagad. Sabi niya, ipinahayag ko ang iyong pangalan. Hindi lang sa literal na ipinahayag ni Jesus ang pangalan ng Diyos na katulad halimbawa na kapag may pinapakilala tayong tao sa ibang tao, sasabihin lang natin yung pangalan, literal. No, halimbawa po, paano ba to? Ang pangalan niya ay si Ka Julius. Kaya siya nga pala si Ka Julius. Damay patuloy, no? Si Ka Julius. Nandiyan po siya, nakasubaybay sa atin, nasa ating comment section. Dito po, ang ibig sabihin ni Jesus ng salitang ipinahayag na sa English version po, sa King James po,
ay manifested, ipinangaral. Yung pala yung ipinahayag na ipinakilala, itinuro niya sa kanyang mga alagad ang mga katangian ng Diyos. Hindi lang basta literal na binanggit yung pangalan. Bagamat yung mga unang ang mga alagad ni Jesus ay mga Hudyo, mga Israelita at nakakaalam na sila ng banal na kasulatan, kailangan pa rin niyang ipahayag ang pangalan ng Diyos kasi ang katotohanan ay hindi naging lubos ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Dahil na rin sa pagtuturo dito sa Ebanghelyo ayon kay Juan na wala naman talagang higit pa na makakapagpakilala sa amang Diyos kundi ang Panginoong Hesus lamang. Ganito po ang sabi sa simula or chapter 1 pa lang ng sulat na ito dito sa verse 18 sa John chapter 1. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. So ipinahayag, ipinakilala na Kristo ang Amang Diyos hindi lamang sa salita ng pangangaral, kasama po yun kundi sa kung paano din namuhay si Jesus sa harapan ng Kanyang mga alagad. At siya po ay nag-iwan ng mga halimbawa ng mga aplikasyon ng mga aral ng Diyos. Sinasabi nga sa ibang talata ng Biblia sa sulat ni Apostle Peter sa unang Pedro chapter 2 sa verse 21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Christ also suffered for us. Kaya nasasabi natin na hindi lamang sa salita ng pangangaral ipinakilala ni Jesus ang Diyos at ang mga aral ng Diyos, kundi dito po ang sinasabi nga ay na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. So, itong manifested ay hindi lang sa salita. So, itong ipinahayag sa yung pangalan ng Diyos ay hindi lang sa salita, kundi sa pamamagitan ng pagtupad ni Jesus ng kalooban ng Ama. Ipinahayag niya ang pangalan ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng pagtupad niya ng mga utos ng Ama. Sabi po dito, sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan, sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin. Yung mga tao na tinutukoy dyan ng Panginoon ay yung mga alagad. Pangunahin na, yung mga kasama niya. Pero hindi naman to nakalimit lang sa kanya mga apostol. Dahil hindi lang naman mga apostol na mga alagad ni Jesus Merong mga Hudyo na talagang sumampalataya kay Jesus. Sila yung mga taong kasama din sa ibinigay ng Ama sa kanila. Ang sabi po dyan, sila'y iyo. Mga taong nasa panig ng Diyos dahil sila ay nakikinig sa mga salita ni Kristo. At hindi lamang sila nakikinig sa mga salita ng Diyos, kundi sabi po dito, at tinupad din nila ang iyong salita. So, bagamat alam natin na hindi naman perpekto, na walang pagkakamali itong mga Hudyong ito at itong mga apostol na sumasampalataya noon kay Jesus, ang mahalaga dito, tinupad nila ang salita ng Diyos na sila ay sumampalataya na si Jesus ang Mesayas. At sila ay naging tagasunod ni Kristo. So verse 7, ngayon ay nangakilala nila. Now they have known. Ibig sabihin, naunawaan na at sinasampalatayanan ng mga alagad na si Jesus po ay na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Ano yung mga bagay na sinasabi ni Jesus dito na nakilala na ng mga alagad na ibinigay ng Ama kay Jesus? Tumutukoy po ito sa mga aral. Tumutukoy po ito sa mga doktrina. Basahin po natin yung verse 8. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila. So yung tinutukoy ni Jesus kanina sa verse 7 na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo, ito yung paliwanag, salita o mga aral o mga doktrina na ibinigay ng Diyos Ama kay Jesus. Yan din po yung ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. At kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin.
Nilalaman pa rin po ito ng prayer ng Panginoon na tinanggap ng kanyang mga alagad ang mga salita, ang mga aral, ang mga doktrina na ibinigay ni Jesus. Galing po yun sa Ama. At bukod pa rito, ang kanyang mga alagad ay nakarating sa isang matatag at tiyak na kaalaman na si Jesus ay nagmula sa Diyos at sila ay naniniwala na ang Diyos ang nagsugo sa Panginoong Jesus. So mga kapatid, tulad sa mga alagad, bagamat walang perpekto sa atin, tulad sa mga alagad, maging isang magandang panimulang kalagayan ito sa atin. Na tayo din po kinikilala ang Diyos, na tayo din po tinatanggap ang mga salita ni Jesus, kinikilala natin na nagmula sa Diyos ang Panginoong Jesus, at naniniwala tayo sa nagsugo sa Panginoon, ang Ama. Gandang panimula na yan para sa atin. At ang bahaging ito ng pananalangin ng Panginoong Hesus ay magturo din sa atin na tayo po ay mga piniling maging saserdote. Tayo ay mga pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Hesus. Kaya tulad sa Panginoon, ang buhay, ang pamumuhay at maging mga pananalangin din natin ang maging direksyon po para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dapat po nating makita at laging tatandaan na ang ginawang sakripisyo ni Jesus sa krus, ang pagsunod niya sa Ama, ang lahat po ay ginawa ni Jesus para mabigyan tayo ng kaligtasan, para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ang pagsunod sa Diyos ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Nawa po ang puso natin ay ating maihanay sa mga salita ni Jesus at magbunga ito ng ating tapat at may kapagkumbabaang pagsunod sa Panginoon. Magandang hapon po mga kapatid, ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Inaanyayahan ko po na kayo na patuloy po tayong nating pagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon at maraming salamat po sa pagsama hanggang sa matapos natin ang ating gawain ngayon. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay manalangin.